Pag ano talaga yung gusto mo, go for it. Wag kang mag-alangan kung anong sasabihin nila kasi ito hindi ko naman to pinagawa para sa ibang tao. This is for myself. Okay? So, kung ano yung sasabihin nila, i-judge ka nila, I don't care kasi nagawa ko na yung goal ko, that's it. Hi! So, finally, nangyari na yung aking dream. No pain talaga, no swelling. Tapos, ang bilis lang. Tapos, tingnan nyo yung ears ko. Tingnan nyo. Hindi sila kumuha dito. Pati din dito na side. So, yun yung concern ko sa mga nagpapa-rhinoplasty kasi yung dito nila nawawasak. While yung akin, as in ang okay. Kasi bakit? Dito kasi sila. So, yun na nga. Kumuha sila ng dito, malapit sa head. Ayan. Andito yung tahi ko. Alam ko dito dyan. Yan. Hindi siya sagabal. Tapos, ang bilis ng healing as in. Kailang lang yun, mga February 1. O, diba? Biglaan. So, ganito kasi yun, guys. Pumunta ako ng Vietnam kasi may training ako dito. Tapos, matagal ko na yung sinisearch yung magandang clinic talaga as in. So, may nakita ko magandang clinic dito sa Vietnam. Isa siyang, nag-start siya sa Korea talaga. So, parang sister company siya ng clinic sa Korea. So, meron silang branch dito. Meron din silang branch sa Philippines, tsaka sa Indonesia. And then, napakaganda ng gawa nila talaga as in. Tapos, parang distant talaga siya kasi nakaplano na magkikita kami. Instead, nauwi ako ng Pinas. Sabi ko na lang kay mama, magkikita na lang kami sa Vietnam kasi siya yung gagawin kong model sa training ko. So, yun na nga. At tagal ko na talaga tong plan, mga siguro 5 years ago na. Pero hindi talaga tutuloy-tuloy. Kasi nga, pag sinabi ko kay mama, nagpapaalam ako, sabi niya, wag ka nang umuwi ng bahay. Hanggang sa yun na nga, nagkita kami dito. Tas ang dapat na mangyayari, magpapa-check up lang sana ako doon sa clinic. Kasi yung timing kasi, dumating ako ng Vietnam January 28. So, yung training ko magsa-start ng February 2. So, yun nga, nagpa-check muna kami dun sa clinic, dun sa rhinoplasty kasi nga tatanong ko kung magkano, ganito, ganyan. Tapos yung material na gagamitin nila. So, yun na nga at pinayagan na ako ng mother ko. Napaka-grateful ko kasi as in, napakaganda ng timing. Kaya mas maganda talaga na ngayon siya nangyari kasi habang andito si mama na nagtitraining ako at siya yung magbabantay sa akin, siya yung nagluto ng food, siya yung nag-alaga sa akin. Kasi yun naman ang advice kapag magpapa-opera ka, kailangan may kasama ka. Syempre, hindi mo kaya yun mag-isa. So, I am so grateful for my mother. Thank you for being so supportive. Kasi iba talaga, mahirap kasi matagal ko na siyang afford. Kaya lang, mahirap kasi pag wala talagang yung consent from your parents. So, yun talaga ang naantay ko na pumayag talaga si mama. So, finally, pumayag talaga siya at binantayan niya pa ako. So, I am so grateful to my mom. As in, I love you, mother. So, yan. I love the results. Masasabi ko lang sa napuntahan ko na clinic, napakaganda talaga ng nila. Kasi, sa nakikita ko kasing mga video sa YouTube, syempre matagal na ako nagre-research yung ginagamit kasi nilang yung pagkatapos ng operation, yung bandage kasi nilalagay nila dito. Tapos, literal na hindi makakahinga yung client. So, ang kagandahan dito guys, kasi napaka-advanced nila, yung pang drainage nila. So, meron siyang, para siyang butas na, meron siyang butas na makakahinga ka talaga. Kaya nung pagkatapos ng operation ko, expected ko na sa mouth lang ako hihinga. Pero nagulat ako, hindi ako nahirapan kasi pala yung drainage na nilalagay sa loob, meron siyang butas. As in, napakarako talaga as in. So, yun na nga. Tapos, hindi ako nag-swell. Tapos, hindi namaga yung face ko. Wala siyang yellow dito. As in, hindi talaga ako nahirapan. Ang bilis ng healing talaga. As in, para lang akong
Kahit black eye, di ba mga black eye, wala talagang black eye. Alam mo yung parang, sabi ko nga kasi na-try ko dati, nagpa-thread ako sa Japan, sa Shinagawa Clinic. So, kasi okay naman, may bridge naman ako. Ang ayaw ko talaga sa nose ko, guys, yung aking tip. Hindi ko talaga gusto yung tip ko kasi masyado siyang malaki. Yung dream ko, yung maging pointed yung aking tip. Kasi bulbous siya before, pero ngayon hindi na siya bulbous. Ayan, oh. Tapos, kasi pag bulbous yung ilong mo, para siyang malaki. Tapos, ang kagandahan lang yun sa akin, kasi, hindi na siya tinanggalan ng kasi, syempre, pag i-stretch na siya, gaganon na siya eh. So, hindi na kailangan mag-alar trimming. So, yun lang yung kagandahan. Kaya, yung aking, stitches, napaka-minimal, ayan. Yan. So, yun na nga, back tayo dun sa Shinagawa na Hanashi. So, yun na nga dati, nung nagpa-thread ako. As in, akala ko kasi yung thread, hindi siya masakit. Pero, yung naalala ko dun, para ka ding operan kasi higa ka, tapos nakaganon ka, tapos, tapos, yung pagtusok, yung dito, ang sakit talaga, ang sakit, grabe. Kaya, nang natry ko siya isang beses, di na ako umulit. Na yun mga siguro 4 years ago. 4 years or 5 years ago na yun. Matagal na. So, hinayaan ko na lang siyang, yung dito. Hindi nila, sa Japan kasi, hindi naman sila naglalagay dito, yun, sa bridge. Yung thread ko, nilagay dito lang. Kasi nga, yun talaga yung gusto ko. Ganun talaga siya. Yan, so, kaya ako nagpaganon. Pero nung na-experience ko siya, hindi na ako na umulit kasi ang sakit talaga ng thread. Pero nung nagpa-rhinoplasty ako ngayon, Diyos ko, sabi ko nga dapat pala, siyempre tulog ka, hindi mo alam, 'di ba? So, makaka-feel ka ng pain, pagkatapos ng opera, pagising mo, mga 30 minutes, syempre mahilo ka, groggy ka pa kasi sa anesthesia. Pero after ng ilang oras, wala na, hindi na siya masakit. Tas second day, third day, fourth day, wala talaga, as in, wala talaga siyang sakit, as in. Sabi ko nga mas madali pala ang healing ng kaysa pala dun sa thread. Ang sakit ng thread. Dito naman, hindi. Siguro from 10 out of 10, nasa mga 3 lang yung sakit niya nung naoperahan ako. Pero yung sa thread, grabe talaga. Sakit talaga yung sa thread. Kaya, never na ako umulit nun. Tapos, ang mahal pa ng binayad ko dati nun. 23 kalapad yun. Diyos ko, kung pinaopera mo na yun, dagdagan mo na lang konti, di ba? Pwede na sana. So, yun nga, at least. Tapos, about naman sa yung cartilage. So, ang nakagandahan lang sa pinuntahan kong clinic kasi hindi sila kumukuha nga dito. Ang kinukuha nila dito sa head. Ayan, cartilage dito sa, Ayan, dito. So, kaya yung healing, mas lalo siyang mabilis. Hindi siya, kasi ang alam ko, mas matagal mag-heal daw yung sa tenga kaysa sa nose. So, napakarako kasi syempre may trabaho tayo, guys. Busy tayo. Tapos ito pa, guys, buti na lang talaga at napakaganda talaga ng timing kasi na-research ko din lately yung gumagamit ng yung Gore-Tex. Ang Gore-Tex pala siya, maganda ang Gore-Tex, but sa ilang years, mas lalo pa kasi siyang bababa. So, parang bumabalik ulit sa original nose mo, pero enhance. Ang kagandahan sa ginamit na material sa akin, yung ginamit sa akin is Surgiform. So, yung Surgiform is 100% compatible sa tao talaga siya. And then, yung sa risk, hindi siya risky sa infection. So, yung nakita ko siya, tapos mas talaga siya yung mas maganda talaga yung effect niya in a long term at hindi mo na kailangan ng revision. Kaya yun talaga ang pinili ko, yung Surgiform. So si Surgiform, guys, is a high-grade artificial biocartilage and is used for cosmetic rhinoplasty today. This cartilage material is made from 100% EPTFE. So, Surgiform rhinoplasty, guys, is a safe medical material often used to make artificial blood. And then, ano ba ang kaibahan ni Gore-Tex and ni Surgiform? So, si Gore-Tex and si Surgiform, guys, are two types of EPTFE. Pareho sila, but ang kaibahan niya ni Gore-Tex kay Surgiform, si Surgiform has thicker fibrils and is more compact than Gore-Tex.
So, kaya maganda ang Surgiform sa long term. Kasi mas yun nga, ano siya, compact siya. So, hindi siya agad sa ilang years, hindi na siya bababa. So, sa clinic na pinuntahan ko guys, meron silang tatlong option. Meron silang basic, meron silang middle, and then yung pinili ko is yung premium. Yes, medyo mahal talaga yung sa Surgiform. Pero, syempre guys, kung magpapaganda ka, wag mong titipirin yung sarili mo. Don't settle sa yung mura nga siya pero hindi maganda yung result. So, napansin ko din kasi yung yung sa basic tsaka sa middle, matigas kasi, hindi talaga, iba-iba talaga sa Surgiform guys. So, sa mga gustong magpapashokay guys, kasi meron akong discount code. Meron akong discount sa mga gustong sa gusto malaman yung price, i-chat nyo na lang ako guys. I-shokay ko kayo sa doctor ko. Pak! Ayan. I love it talaga. And I'm so happy with the result. Lalo na kanina yung tinanggal ni Doc yung cast ko. Ang ganda talaga. I love the result talaga. So, yun lang guys. Kung ano talaga yung gusto mo, follow your heart. Pag-ipunan mo, mag-research ka, mamili ka ng magandang doctor. At the same time, kung plano mo na talaga siya, mas maganda talaga mag-exercise ka, siguro 2 months before mo magpa-opera, kailangan mag-exercise ka, kumain ka ng healthy, huwag kang magtabako, iwas ka din sa alak, kasi dapat i-prepare mo yung body mo para mas madaling mag-heal. Kasi maraming nagpapa-opera guys na nagkakaroon sila ng bruises at nag-swelling, kasi nga, depende kasi yan sa immune system ng tao eh. So, kung gusto mo mag-heal agad, so kailangan i-prepare natin ang ating self, at saka ang ating mental health din kailangan prepared, as in literal na prepared yung mental health. Hindi ka dapat papasok sa ganitong bagay na hindi ka handa. Okay, and then at the same time, mag-pray ka, ipag-pray mo talaga, manghingi ka ng sign kung ito na ba talaga yung time na magpapagawa ka na, kasi syempre buhay yan, importante. So kailangan do your research, pumili ka reliable doctor. Okay, ang hirap reliable na doctor for before ka magpa-operate. So yun lang guys. So kung gusto niyo manghingi ng advice, puntahan niyo lang ako sa clinic. I'm willing to help you about this. Okay guys, yun lang po. Bye. So see you sa tatanggalan ko to bukas, mag-video ulit ako.